Ayan po mga kabida, isa pong abogado nanggagalaiti po sa galit laban ho dito kay Chairman George Erwin Garcia ng Commission on Elections. Ito po ay patungkol ho sa kanyang disqualification case laban ho kay Senator-elect Erwin Tulfo po mga kabida, na ayon po sa kanya ay tinulugan lang daw ng chairman po ng COMELEC. Kaya nga, nag-grant po siya sa kanya hong Facebook account po makabida, Ito hong si Attorney Virgilio Reyes Garcia, kaapelyedo pa po, na chairman po ng Commission on Elections, mga kabida. Eto, pakinggan muna natin, Ito hong si Attorney Virgilio Reyes Garcia sa kanya hong rant po mga kabida, laban po dito kay Chairman George Erwin Garcia. Narito po. Chairman Garcia, I want to talk to you about Erwin Tulfo. Erwin Tulfo acquired U.S. citizenship by assuming a fictitious identity. Erlich Sylvester Tulfo. He served in the U.S. Army. Nabuko yan. Binawian siya ng U.S. passport. He escaped to the Philippines to avoid getting prosecuted in the US. Nung nandito na siya sa Pilipinas, hindi siya naka-assume as DSWD Secretary because of citizenship issue. Surprisingly, naging congressman, nag-represent, pinayagan, kahit na hindi na siya natural-born Filipino. He ran for the Senate. Pinailan ko ng disqualification, hindi nyo ginalaw. Tinulugan ninyo. I requested you, I moved to prevent his proclamation. You proclaimed him. But that never mind. That proclamation will not work for him because the issue that I raised in my petition is that did he or did they, all the Tulfos, did they qualify as candidates? Now you have to resolve that. Whether or not they qualified as candidates. Kahit na pinroclaim nyo pa, if they did not qualify as candidate, that's null and void. Mr. Garcia, how much? How much do you value the Constitution? Violation po yan. You allow a person, a fugitive in the US to sit in our Senate. Are you proud? You proud of yourself? Alam mo ba kung bakit natural-born citizens lamang ang pwedeng maging senador at congressman? Presidente na rin, tsaka vice-presidente. Pero ang pinag-usapan natin ngayon, senador, alam mo kung bakit natural-born citizens lamang ang pwede? Para hindi tayo maghalal ng Pilipinong gumawa ng kabalbalan sa ibang bansa at pagkatapos pagbalik dito, tatawagin pa nating honorable. Naunawaan mo ba yan? Sabihin na natin, sige, yung sinabi kong he is a fugitive from justice sa Amerika, hindi, sige, hindi. Kahit na nag-submit siya ng falsified documents para makakuha siya ng US citizenship and therefore he violated US penal laws. Wala na yon. But the fact that he submitted falsified documents, that is dishonorable. Tapos, ngayon, senador natin, tatawagin natin honorable. Naunawaan mo ba yan, Mr. Chairman? We can do that, pero you rule on my petition. Pag-usapan natin, let the Supreme Court decide. Let the Supreme Court say, yes, he can be addressed as honorable. Yes, he can sit as senator of this country. Hindi pwede yan, Mr. Chairman. Hindi rin pwede yung sinasabi mong mawawalan ka ng jurisdiction at mapupunta na sa electoral tribunal kasi hindi kasya sa mga araw na natitira. Are you serious? Umpisa pa lang sinasabi mo na mawawalan ka ng panahon eh. Paano kang hindi mawawalan ng panahon? Hindi mo naman pinapansin yung aking petition. Just rule on it. Whatever. So that I can elevate it. I don't need to go to the electoral tribunal. Do you understand the issues? The issues are for us. Filipinos, rule on my petition, Mr. Chairman. That's all I ask of you. Be fair to the Filipinos. Galangin mo naman ang ating saligang batas. You swore to defend that.
And I'm asking you, please do so. Ayun po, grabe. Galit na galit eh. Ano? Mafe-feel mo talaga yung galit ni Attorney Garcia po Makabida, no? Kay George Erwin Garcia po ng COMELEC. Kasi bantakin nyo, nag-file po ng disqualification case laban po kay Erwin Tulfo, ano? Tinulugan lang po. Okay? Nahalal na lang po bilang senador. Wala pong aksyon itong Commission on Elections, ano? Okay? I-reiterate ko lang po yung kanya hong sinabi, ano, mga kabida. Ito hong kaso po ni Erwin Tulfo, ano, sa US, kung saan po ay nirevoke yung kanya hong US citizenship dahil ho na pag-alaman po ng US government na falsified daw mga kabida, no? Gumamit po siya ng fictitious name. Erich Sylvester Tulfo. Yung kanyang dinala pong pangalan po doon, ano? So, nalaman po ng US government daw na fictitious yung kanya hong ginamit na pangalan. Kaya yun, umalis po itong si Erwin Tulfo Makabida mula US at bumalik po sa Pilipinas. Okay? At dito ho, pagbalik po niya ng Pilipinas, mga kabida, ginawa pong Secretary of Department of Social Welfare and Development. Okay? Pero short state lang po yung kanyang pagiging DSWD Secretary kasi ho, tinanggal po pinalitan. Dahil ho sa issue po ng citizenship, ano, mga kabida ni Erwin Tulfo. So balit, nung umalis po siya sa DSWD, nag-represent po siya mga kabida sa isang party list, ano, na owned by the Tulfos, ito hong CIS, ano, pinayagan po ng COMELEC mga kabida, no, despite doon ho sa kanya hong citizenship issue, ano, nung siya po ay Secretary po ng Department of Social Welfare and Development. Ayun, pagkatapos doon sa kanyang stint bilang congressman ng CIS po mga kabida, no? Tumakbong senador. At dito po, pumasok ito kung si Attorney Virgilio Reyes Garcia. Nag-file po siya mga kabida ng disqualification case laban po kay Erwin Tulfo, ano? Para questionin yung kanya hong qualification para maging senador ng Pilipinas. Kaso lang po, sa kasamaang palad, hindi ho inaksyonan ng COMELEC. Tinulugan daw ng COMELEC daw mga kabida, no? Yung petition po ni Attorney Garcia. Kaya nung prinoklama po ito mga kabida bilang senator-elect, ito hong si Tulfo, nanggagailiti po ito sa galit, ano, ito hong si Attorney Garcia. Kaya, yun, nag-grant po siya ngayon sa kanya hong Facebook account. Okay? At sinabon ito hong si George Erwin Garcia kung bakit po tinulugan at hindi inaksyonan yung kanya hong petisyon. Actually, valid yun eh. Ang gusto lang sana ni Attorney Garcia po makabida, at this man lang, aksyonan yung kanyang petisyon. Kung sasabihin po ng COMELEC na kwalipikado ito hong si Erwin Tulfo, so be it. Walang problema yon. Okay? Kung sasabihin po ng COMELEC na disqualified po ito, mas maganda po yon, ano? Basta ang importante, may action ang Commission on Election. Kaya nga, nagtataka din ako, bakit wala hong action, hindi po inaksyonan? Busy dahil ho sa automation ng election po natin. Ganun po ba yun? Marami pong mga petitions na naisampa dyan sa COMELEC. Inaksyonan po makabida ng Commission on Elections. Bakit ito napaka-sensitive itong reklamong ito? Kasi it pertains to a public office. Okay? Tapos honorable pa ang magiging tawag po sa kanila, no? Pagkatapos pong manalo silang mga kabida. And yet, pinaghahanap daw ng batas doon po sa Estados Unidos. Isang fugitive daw ito hong si Erwin Tulfo. Pagdating ho sa Pilipinas, bakit tatawagin po nating honorable daw, ano? Sabi yan ni Attorney Virgilio Garcia, no? Mga kabida. Kaya may punto po itong si Attorney Garcia ho dito, ano? Sana po, nag-rule out ang COMELEC
dito ho sa kanyang petisyon. Whether it's in favor or against, basta importante, nagdesisyon po ang COMELEC. Hindi po tinulugan, mga kabida, no? Kaya nga, hindi po ito titigil po itong si Attorney Garcia po, mga kabida, no? Sa kakaran, laban po dito ho kay Erwin George Garcia po ng Commission on Elections. Hanggat hindi po ito maglabas ng desisyon sa kanya pong isinampang petition po, disqualification case laban po dito kay Senator-elect Erwin Tulfo. Kahit na po naproklama daw itong si Erwin Tulfo po, mga kabida, bilang senador, sabi po ni Attorney Garcia, pwede daw mapawalang bisa yan, ng yung kanya kong pag-upo bilang senador. Sa aking interpretasyon, ang goal ho dito ni Attorney Garcia po, mga kabida, kahit na po yung magiging desisyon po ng COMELEC is pabor doon kay Erwin Tulfo, at least meron po siyang venue, to question it to the Supreme Court. At yun na po yung Korte Suprema magdedesisyon kung talaga bang kwalipikado ba ito hong si Erwin Tulfo, mga kabida, na maging senador po ng Pilipinas. Yung kanya hong questionable citizenship po, mga kabida, doon po malalaman pag nakarating na po sa Korte Suprema ito hong petition po ni Attorney Virgilio Garcia, kung sakali hong maglabas po ng desisyon ang COMELEC na pabor po, mga kabida, kay Erwin Tulfo. Pero kung against, mas maganda po yun. At least hindi na po mahihirapan po, mga kabida, ito hong si Attorney Garcia na magsampa po ng petition sa Korte Suprema. Iapila po niya ito hong desisyon po ng COMELEC sa Korte Suprema, di ba? Yun lang po yung habol po, mga kabida, ni Attorney Garcia na sana aksyonan po ito kahit na po naproklama na po itong si Erwin Tulfo bilang senador po ng Pilipinas. Sana ho nakinig ito hong si Chairman Erwin George Garcia po ng COMELEC sa rat ni Attorney Virgilio Garcia po, mga kabida, baka magpinsan po itong dalawa kasi magka-apelyedo po, dapat mag-usap po talaga itong dalawa mga kabida, Okay, so yan lang po para po sa inyo. Ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.